Paano magsisimula ang isang bagong member sa negosyo? Number 1, syempre, learn the online business presentation. Alamin mo kung ano yung online business presentation. Sa kahit anong negosyo, bago ka magsimula, dapat aralin mo muna kung paano ang sistema at kung paano siya patakbuhin para maging maganda ang results. Ganun din sa business natin. Pero since nasa online network marketing tayo, sobrang dali na. Ang pag-aralan mo lang dito ay kung paano ang sistema ng online business presentation natin. At syempre dapat aralin mo rin kung paano mag-present ng Sunday business presentation natin. Para lang sa ganun, kayang-kaya mo na rin mag one-on-one presentation sa magiging prospect mo. Para mas madali at para mas maganda, aralin mo yung ABC rules. Ano ba yung ABC rules? Practicein mo siya para mas matuto ka pa talaga. Ang ABC rules, ibig sabihin, yung letter A dito, ito yung advisor. Ito yung upline mo. Yung bridge naman dito, yun yung letter V. Ikaw yun. Pagkatapos yung C naman dito, ito yung prospect mo, o yung client mo, o yung ini-invite mo. Itong tinatawag nating ABC rules, ito ay isang napakabisang technique, napakaganda nito para mas mapabilis yung pag-join ng yung client o yung prospect mo. Kung saan ipapakiusap mo si C, ito yung prospect mo o yung in-invite mo kay A. Kay A na ito yung upline mo para ma-encourage na sumali sa business ang prospect ng nag-invite. Makikipagkwentuhan siya kay C. Si C, ito yung client mo, kung paano siya nagsimula sa business at kung ano-ano ang kanya mga ginawa at ano yung mga naging resulta niya. Ipare-realize ni A o ni upline kay C o nung prospect mo na hindi siya nag-iisang gawin ang business, para mas maniwala talaga siya at mapasali talaga natin siya. Kung ikaw naman ang bridge o yung nag-invite, make sure, siguraduhin mo lang na bago mo ipakilala si A o si advisor o si upline mo doon kay C o kay prospect mo, alamin mo muna yung background ni A at saka alamin mo rin yung background ni C para alam mo yung matching. Yung matching na sinasabi dito, ito yung pareho sila ng katayuan pero mas maraming experience yung isa. Katulad nito, halimbawa kung estudyante yung in-invite mo, hanap ka ng member natin na estudyante din. Kung nurse naman ang in-invite mo, hanap ka ng nurse na member natin na ginagawa yung business. Kung OFW naman ang invite mo, hanap ka ng member na OFW. I think mas maganda alam kung saan yung bansa ng OFW na invite mo. Tapos hanap ka ng member natin na OFW din na nasa katulad ng bansa na yon. Halimbawa katulad nito, ang invite ay OFW na nasa Hong Kong. Ang ipapakiusap mo na member ay siyempre OFW rin na nasa Hong Kong, para mas mabilis makarelate si o yung prospect mo. Pero dapat marunong din tayong mag-tee up or magbida. Ibida natin si A o si upline. Dito yung sinasabi ko ay kung marami ka nang kakilala na mga member din o madami kang nakakasama na mga member na din na may hingian mo ng tulong. Pero kung halimbawang bago ka pa lang, syempre ang gagawin mo, kung sino yung kakilala mo na kaya at marunong magpaliwanag, yun ang lalapitan mo at hihingian mo ng tulong na magpaliwanag para dun sa prospect mo. Ang unang-una nyong target o ang unang-una nyong iisipin, lalo't higit sa mga member na nandito ngayon, syempre wala naman kayong kakilala o wala naman kayong alam dahil mga bago nga kayo, sino ba yung talagang dapat na tatawagin nyo? Eh di ako yung upline ninyo na magpapaliwanag doon sa mga prospect ninyo. Kaya kung meron kayong mga kakilala, kaibigan o mga kamag-anak na gustong mag-join
at hindi nyo maipaliwanag sa kanila kung paano ba sabihin ang business na ito, walang iba kayong kakilala na pwedeng matawag muna kung mga bago man kayo, kundi ako yun. So kapag sinabi ninyo sa akin na merong kayong kakilala na gustong mag-join, ipapaliwanag ko sa kanya yon through online. Kung halimbawang malayo pa, syempre sa online kami mag-uusap. At kung halimbawa naman na malapit lang at pwede mo kong tawagin, pwede naman na kausapin ko siya o i-meet up kung saan man kami magkita para ipaliwanag ang business na ito. Kung meron kayong mga hindi naintindihan sa mga pinapaliwanag ko, pwede namang i-chat nyo ako dito sa GC natin para magkaintindihan tayo. Okay, balik tayo doon sa pinag-uusapan natin kanina kung paano ba i-tee up o ibida si upline kay prospect. Halimbawa, ganito yon. Uy friend, meron ako ipapakilala sa'yo. Grabe to. Dati siyang OFW pero part-time ginagawa dati ang business na to. After 1 year, nagpurgod na siya kasi kumikita na siya ng malaki. At siya din ang nagtuturo sa akin paano gawin yung business natin na ito. Kahit nandito ako sa abroad, kung pinakikinggan mo ako, mas lalo mo itong papakinggan kasi mas marami siyang maibibigay na payo sa'yo. Magbibigay po ng tip si Bridge o ikaw, magbigay ka ng tip kay A o doon kay upline kung ano ang background naman ni C o nung prospect mo or concern, para matulungan ni upline tungkol sa concern niya at matulungan din para sumali sa negosyo natin ng mas mabilis. Pagkatapos i-PM mo si C o si prospect mo na, uy, ready ka na ba na pakinggan si upline or makipag-chat sa kanya, o di ba? Tapos pagkatapos noon, i-add ko siya sa conversation natin. Tapos kapag na-add ko na siya, batiin mo siya, di ba? Kaya po mas maganda talaga na kakilala po natin ang mga members po natin. Pwede pong kulitan para magkakilanlan tayo. Kasi dito sa negosyong ito, we are happy negosyo. Dapat hindi ka mahihiyang laging nagtatanong kay upline dahil hindi mo naman talaga alam ang negosyo. So para masaya at makilala mo si upline, so kung meron kang tanong, tanungin mo si upline. Sino ba yung upline? Siyempre, ako yung upline ninyo na pwede ninyong kausapin at pwede kayong magtanong sa akin through online. Ang dali lang naman mag-chat at pwede nyo namang gawin kung gusto nyo talagang gawin ang negosyo at gusto nyo talagang magkaroon ng network at makapag-build ng network o makapag-build ng mga leaders sa business na ito. Kausapin nyo akong nang madali at magtanong kayo sa akin kung ano yung mga dapat na gawin ninyo, dahil nandito tayo sa negosyong ito para magtulungan, hindi para maghintay lang kung papaano dadami ang mga member natin. Kailangan mong kumilos, kailangan mong gumawa para gawin ang business na ito, dahil kung hindi ka kikilos, lahat naman ng negosyo, kapag hindi ka gumagalaw, walang mangyayari sa business mo. Hindi ka kikita, wala kang kikitain. Kahit maghintay ka dyan, tumunganga ka dyan, wala kang kikitain. Ang dapat mong gawin para magkaroon ka ng kita, gumalaw ka, dahil yun talaga ang ginagawa ng mga taong negosyante. Hindi na natutulog hanggat pwedeng kumita, ay talagang hindi matutulog, ginagawa talaga yung negosyo, magpapahinga lang kapag gusto niya lang magpahinga. So okay, hanggang dito lang siguro muna ang aking mga pagpapaliwanag. Siguro sa susunod, pag-aralan ulit natin yung karugtong naman, dahil itong gagawin ko ay series para kahit papano hindi man tayo nagkikita ay makapag-usap tayo through online at maintindihan ninyo ang negosyong ito. Unti-unti gagawin ko ito isa-isa at sana ang lahat ay makipag-cooperate din na makinig at maintindihan ang negosyong ito, dahil sa paraang ito, sa pamamagitan nito na ginagawa ko ay magkaintindihan tayo, dahil nandito na kayo sa negosyong ito, sinimulan ninyo, pagkatapos hindi naman kayo nag-umpisang gumalaw
nandyan lang kayo, nakikinig, naririnig at nakikita kung ano yung ginagawa namin. Pero mas maganda at masaya, kaya nga happy negosyo tayo, yung mga interesado na gusto talagang gumawa at magkaroon ng resulta sa negosyong ito, ay open po lahat na pwede po kayong magtanong. Wag po kayong mahiyang magtanong kay Upline. Wag po kayong mahiyang magtanong sa akin. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig at sa susunod, pakinggan nyo pong muli at maintindihan kung ano man po yung mga sasabihin ko pa. Mag-umpisa po tayong mag-aral ngayon sa negosyong ito at maghintay po kayo at tuturuan ko po kayo at aaralin ko pa yung ibang mga pwede nating gawin para mas magkaroon kayo ng ideya kung ano ba yung negosyo na ito talaga na ginagawa natin. Dahil alam natin na itong negosyo na ito, maniwala lang kayo, kopya-kopya business lang ito. Sumama kayo at makikita ninyo sabay-sabay tayo na aakyat sa taas. Extra income lang ito, pero soon alam natin na magkakaroon ng resulta ito. Kaya guys, mga partners, maraming salamat sa pakikinig ninyo. God bless us all sa ating negosyo.